Mga kapatid, nasa inyo na bang handouts? Wala pa? Ayan na, okay. So, tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating ginagawang pag-aaral sa ating pong confession. At tayo ngayon ay nasa chapter 23. Salamat sa biyaya ng Panginoon, we were able to finish chapter 22 last week. And now we are on chapter 23, which is tungkol sa matuwid na sumpa at panata. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang gumagamit ng mga panunumpa na hindi masyadong alam or walang tamang kamalayan kung ano yung kahulugan nito. Kaya malimit, marami tayong naririnig ng mga tao na nanunumpa pero hindi nila alam kung anong kahulugan nito. For example, sumpaman. Yan. Yan. Okay, meron ulit. So marami yung ginagamit ng mga salitang ito jokingly or kaya naman na walang kaseryosohan kung bakit nila sinabi ito. So marami, sabi natin, walang pakundangan na paggamit ng mga salitang panunumpa. On the other hand, alam niyo po, meron mga grupo ng mga mananampalataya na totally nag-abstain sila sa lahat ng uri ng panunumpa. Partikular po dito yung mga tinatawag na Anabaptist. At para sa mga Anabaptist, hindi sila nanunumpa kasi pininiwalaan nilang iniutos mismo ng Panginoong Hesus na hindi ka dapat nanunumpa. Gaya ng sinabi sa Matthew chapter 5 verse 34, huwag kayong manumpa kailanman. So makikita nyo dito dalawang side. Yung isa, walang pakundangang paggamit ng panunumpa. Yung other side naman ay hindi sila nanunumpa. Ang tanong natin ngayon is, alin ba yung tama? Yung manumpa o yung wag na lamang manumpa? Okay, tingnan natin kung ano ang sabi ng Biblia. Yan ang ating tatalakayin ngayon sa chapter 23 ng 1689 Baptist Confession of Faith. Itong chapter 23 ay merong 5 paragraph. Pero mahahati po ito sa dalawa. Yung una hanggang ikatlong paragraph ay tumutungkol sa matuwid, makadiyos o makatarungang panunumpa. Yung paragraph 4 to chapter 5 ay patungkol sa matuwid, makatarungan o makadiyos na panata. So para ngayon, sa umagang ito, pag-aralan natin yung paragraph 1 to paragraph 3. At ito ay tumatalakay sa matuwid, makatarungan, or makadiyos na panunumpa o tinatawag nating lawful oath. So tayong lahat po ay sabay-sabay na bumasa sa ating confession. Basahin muna natin yung paragraph 1. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 23, paragraph 1. Ang isang matuwid na sumpa ay bahagi ng banal na pagsamba kung saan ang taong nanunumpa sa katotohanan, katuwiran at katarungan ay taimtim na tumatawag sa Diyos na saksihan ang kanyang isinumpa at hatulan siya ayon sa katotohanan o kasinungalingan niyon. So makikita natin ito yung sinabi ng ating confession patungkol sa matuwid na pananumpa. Now, may mga dahilan ng ating confession kung bakit po nila sinulat ang mga partikular na paksa sa ating kapahayagan. Gaya po nitong paragrapo, itong chapter 23. Merong historical reason kung bakit po ito ginawa. Ano yung historical background nito? Isa sa mga dahilan kung bakit ang kabanatang ito po ay isinulat ng ating mga framers ay dahil gusto nilang bigyan ng tugon yung dalawang magkaibang kamalian na umiiral sa panahon ng Reformation at maging sa ating panahon ngayon. Ano ho yung dalawang ito? Una, ang maling pagtuturo ng simbahang Romano-Katoliko. Saan po yun? Kasing Middle Ages, noong 5 hanggang 15 siglo,
naging napakalaki po ng papel ng mga vows o panata sa simbahang Romano Katoliko. Pag-uusapan natin in detail dito, Lord willing, next week. Pero may turo kasi noon ng mga Roman Catholic Church na gustong pasubalian ng mga reformers nung panahon na yon, dahil nagtuturo ang Roman Catholic noon na ang isang tao maaaring umabot sa antas ng mas mataas na kabanalan sa pamamagitan ng mga monastic vows o yung mga monastic na panata. Ito yung dahilan kung bakit marami ang pumapasok noon sa mga monasteryo o yung pumapasok sa kumbento. Kasi para sa kanila, kapag pumasok ka sa kumbento, mas magiging mataas ang iyong kabanalan. So, dito nyo malalaman kung bakit may nagmamadre at mga nagpapare. Ito yon. Meron silang 3 panata na kailangan mong gawin at pag nagagawa mo ito, mas mataas ang level ng iyong kabanalan. Vow of perpetual chastity or vow of celibacy. Anong ibig sabihin po noon? Mangangako ka na hindi ka mag-aasawa. Kaya ang mga pare at mga madre kapag pumasok ng kumbento, hindi pwedeng mag-asawa. Pangalawa, vow of poverty. Isusuko mo ang lahat ng inyong personal na ari-arian. Kaya dapat ang mga pare at mga madre hindi yumayaman. At pangatlo, vow of obedience. Ganap na pagsunod sa mga superior sa monasteryo. Ibig sabihin, isa sa mga katangian dapat ng mga nasa loob, ikaw ay masunurin sa mga higher official ng iglesia. So ito yung dahilan kung bakit sinulat itong chapter na ito para pasubalian ang paniniwala ng Roman Catholic Church patungkol sa vow, which is i-discuss ito sa paragraph 4 and paragraph 5. Yung pangalawang kamalian ay yung maling pananaw naman ng ilang mga Anabaptist at mga radical reformers na tumatanggi sa lahat ng uri ng panunumpa. Kung ang Roman Catholic ay okay lang, ito yung kabaliktaran. Sa Anabaptist and sa mga radical reformers, hindi ka pwedeng manumpa. At again, gaya ng binanggit sa inyo kanina, dahil ito sa kanilang interpretasyon ng Matthew chapter 5 verse 34 na nakalagay dito, datapwat sinasabi ko sa inyo, the Lord Jesus Christ is saying, huwag ninyong ipanumpa ang anuman. Ang naging problema po dito ay ganito, naging textual lamang at hindi contextual ang naging interpretasyon nila dito, kung kaya naging literal ang pakahulugan nila dito. Ano po ba ang pinagkaiba ng textual at saka contextual? Pag sinabing textual, yung talata lamang ang pinapaliwanag mo. Pag sinabing contextual, ano yung pinag-uusapan ng buong kabanata? Ang ginawa ng mga Anabaptist, textual. Kung titingnan niyo yung talata, lalabas talaga na ang kahulugan, huwag kang manumpa. Kasi sabi ng talata, huwag ninyong ipanumpa ang anuman. Ano pa ba ang pwede ninyong ipaliwanag doon? Sinabi ng huwag ninyong ipanumpa. Anong paliwanag? Di wag. So, ganun ang kanilang interpretasyon. Pero, ang hindi nila alam, hindi ganun ang dapat na interpretasyon nito, which is ipapaliwanag ko mamaya. At dahil nga naging literal, ang interpretasyon nila, ang mga Anabaptist ng mga panahon na yon ay hindi pumupunta sa hukuman, sa court oath. Yan, hindi sila nagkakaroon ng oath of office. Halimbawa, ikaw ay manunungkulan sa isang opisina, walang panunumpa, wala silang military oath, citizen oath, or anumang panunumpa. For example, meron dito mga teachers, di ba? Pagkatapos niyong pumasa, meron tayong parang oath-taking ceremony. Di ba? Pati yung mga abogado, pati yung lahat ng mga professionals, nagkakaroon ng oath-taking ceremony. Sa panahon ng mga Anabaptist, hindi sila sumasangayon dito kasi lahat ng form ng panunumpa hindi nila tinatanggap. Kaya, karamihan din sa mga Anabaptist, hindi sila nagiging judge. Hindi sila naging opisyal ng gobyerno, hindi sila tumitistigo sa korte, at hindi sila nanunumpa ng oath of allegiance. Di ba, nung mga bata tayo, hindi ko alam kung hanggang ngayon, yung mga bata ay panunumpa sa saligang batas. Diba? Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sa mga Anabaptist, walang ganon. Of course, hindi sila mga Pilipino, pero wala silang oath of allegiance sa kanilang bansa kasi they deny
every oath na ginagawa ng tao. Now, ano yung sagot ng mga Reform? Ang mga particular Baptist na sumulat ng 1689, chapter 23, ay sumulat dito upang ipakita ang kanilang hindi pagsang-ayon sa dominant religion, which is ang Roman Catholic Church, at sa Anabaptist position. Pinapakita rin po ng mga Reformed, especially ng mga Reformed Baptist, na sila ay nakikiayon o nakikisama sa mga Reform ng mga panahon na yon, sapagkat kapag tinignan natin yung chapter 22 ng Westminster Catechism at chapter 23 ng 1689 ni halos word for word na kinopya or ginaya ng 1689 yung sinasabi ng Westminster, maliban na lamang sa ilang mga talata. Kumbaga, meron silang pagsang-ayon sa ganitong paniniwala. Ipinapakita ng mga Reformed Baptist noon, ng mga particular Baptist noon, na hindi sila Roman Catholic at hindi rin sila mga Anabaptist. So ito yung historical background. Ano naman yung biblical background? Sa panahon ng Lumang Tipan, nung panahon ng Israel, ang panunumpa, bahagi na ito ng kanilang buhay at ng kanilang relihiyon. Ginagamit nila ito noon kapag may mga kasunduang gagawin, kapag may mga paglilitis sa korte, lalo na kapag ikaw ay haharap bilang isang testigo, at kapag mayroong mga tipanan na ginagawa, kailangan nila ng panunumpa. Kapag walang ebidensya, lalo na sa hukuman, ang panunumpa sa harapan ng Diyos ang nagiging patunay. 'Di ba? Kaya nga 'di ba kapag ngayon sa panahon natin, kapag mayroong mga tumitestigo, sila ay pinapahawak pa nga sa Biblia at ikaw ay sinasabihan at yung nanumpa na I will tell the truth and nothing but the truth. Na kapag nagsinungaling, pwede kang makulong o pwede kang kasuhan. Now, sa panahon ng Lumang Tipan, especially sa Deuteronomy and Leviticus, yung mga tao, inilalagay nila ang kanilang sarili sa ilalim ng paghuhukom ng Diyos kung sila po ay nagsisinungaling sa kanilang mga panunumpa. Kaya noon, ang panunumpa, hindi siya simpleng promise o simpleng pangako. Pag sinabi nating panunumpa, parang sinasabi mo na ang Diyos ang aking saksi, kapag nagsisinungaling ako, parusahan ako ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng panunumpa. Now, ito yung naging problema nung panahon ng Panginoong Yesus. Nagkaroon ng problema na iba. Kasi nung panahon ng Panginoong Yesus, nagkaroon ng ibang paggamit yung panunumpa. Sa halip na nanunumpa lamang sila sa pangalan ng Diyos, nagsimula silang manumpa sa pangalan ng langit, sa pangalan ng templo, sa ngalan ng Jerusalem, sa ngalan ng aking ulo. Iniisip kasi nila na hindi ito direktang pananumpa sa pangalan ng Diyos, therefore, hindi tayo nakakasala kasi hindi natin ginagamit ang pangalan ng Diyos. Parang ganito, para sa kanila, kapag direkta kang nanumpa sa ngalan ng Diyos at hindi mo tinupad, nagkakasala ka. Pero pag nanumpa ka sa pangalan ng Jerusalem, sa pangalan ng langit at ng lupa, sa pangalan ng ulo mo, sa pangalan ng nanay mo, hindi siya direct na kasalanan. Yun ang iniisip nila. Now, ito po ang pinaka-konteksto kung bakit kinundina ng Panginoon ang mga Pariseo at ang mga Hudyo sa Matthew chapter 5. Ang konteksto ng Matthew chapter 5 ay hindi tungkol sa pagbabawal sa lahat ng pananumpa, kundi ang context nito ay tungkol sa pagkukunwaring pananumpa na siyang naging sistema nung panahon ng mga Pariseo. So ang ibig sabihin, in Matthew chapter 5, hindi ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang manumpa. Yung sinabi ng Panginoon, huwag kang manumpa ng anuman, huwag sa ngalan ng Jerusalem, sa pangalan ng templo, sa pangalan ng ulo mo, hindi ang ibig sabihin nun, huwag ka talagang manumpa. Ang sinasabi doon, huwag kang manumpa ng walang kabuluhan, ng walang kaseryosohan, sapagkat ang sabi doon, lahat ito ay pag-aari ng Panginoon. Ngayon, ano bang ibig sabihin natin ng pananumpa? Let us define lawful oath. Ang lawful oath o matuwid, makatarungan o makadiyos. Binigyan ko ng iba't ibang mga synonyms na salita. Yung salitang lawful, na pananumpa ay isang banal na gawain ng pagsamba kung saan ang isang tao ay taimtim na tumatawag sa Diyos bilang saksi ng kanyang sinasabi at handang tanggapin ang hatol ng Diyos
kung siya ay nagsisinungaling. Therefore, ang pananumpa ay hindi simpleng promises. Oath is different from simple promises. Ibig sabihin, hindi sila parehas ng bigat. Hindi sila parehas ng layunin. Magkaiba yung pananagutan ng pangako at ng pananumpa. Mukha silang magkatulad, pero hindi talaga silang magkatulad. Halimbawa, sa pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nangangako. Pangako, pupunta ako sa inyo. Promise, babayaran ko na ang utang ko sa iyo. Promise, hindi na ulit mauulit. Now, ito yung mga ordinaryo yung pangako natin na malimit na babanggit natin sa pang-araw-araw natin ginagawa. Ang oath o pananumpa, mas mabigat. Kasi ito'y sagrado at banal na pagpapatibay ng ating sinasabi sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos bilang iyong saksi ng iyong sinasabi ay totoo. Sa madaling salita, ito, ang bawat pananumpa ay merong pangako. Pero, hindi lahat ng pangako ay pananumpa. Sa pangako, sinasabi mo lang, gagawin ko ito. Nangangako ako na bibisita ako sa iyo bukas. Nangangako ako sa iyo, magbabayad ako ng utang sa iyo month. Kung hindi ka nakapunta, kung hindi ka nakabayad, maaring masira lamang ang iyong salita at magkasala ka sa Diyos ng pagsinungaling o hindi pagtupad sa iyong pangako. Pero, kapag nanunumpa ako sa pangalan ng Diyos, babayaran kita ng aking utang. Kapag ginamit mo na ang pangalan ng Diyos at ikaw ay nanumpa, sinasabi mo dito, ginagamit yung saksi ang Diyos, totoo ang aking sinasabi. Handa akong managot. Handa akong hatulan ng Diyos kapag hindi ko ginawa ang aking sinabi. Kaya, halimbawa again, kapag ikaw ay nasa hukuman, nanunumpa ka. Nanunumpa ka na magsasabi ka ng totoo at pawang katotohanan lamang. Dito, hindi ka lamang nangako. Tinawag mo ang Diyos bilang isang saksi na totoo ang iyong sinasabi. Kung magsisinungaling ka, hindi ka lamang nanlinlang sa tao. Ito yung mas mabigat na salita. Nilapastangan mo ang pangalan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang manumpa kaysa mangako lamang. Now, sasabihin sa inyo, hindi rin tama ang nangangako nang hindi mo tinutupad. Lalong hindi tama at kasalanan ang manumpa na hindi mo tinutupad. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. So kapag ikaw ay nanunumpa, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos at hindi mo ito tinutupad, nilalapastangan mo ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang babala, kapag nanumpa tayo, ginamit natin ang pangalan ng Diyos kapag ito ay walang katotohanan o walang paggalang, nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos, nagkakasala tayo sa ikatlong utos. Now, ang tanong natin ay ito ngayon. Paano at kailan naging bahagi ng banal na pagsamba or religious worship ang matuwid at makadiyos na pananumpa? Actually, ito yung medyo nahirapan ako na intindihin dito sa part na ito ng confession. Madali kong naintindihan yung lawful oath, pero yung binanggit ng confession na ito ay bahagi ng banal na pagsamba, sa English ay religious worship. Ang naging tanong ko, paano naging bahagi ng pagsamba ang pananumpa? Hindi ba sa pinag-aralan natin sa chapter 22, ang pagsamba ay pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, pagsasagawa ng mga ordinansa, pagbibigayan. Di mo na doon nabanggit yung pananumpa. Bakit siya naging bahagi ng religious worship? So ito yung ating munang liliwanagin.
Hindi sinasabi ng confession na ang matuwid o makadiyos na pananumpa ay kasama sa mga regular na gawain ng pagtitipon ng iglesia. Therefore, ang sinasabi ng confession ay ganito, hindi kasama sa element of worship or elements of worship ang lawful oath. Sa halip, bahagi ito ng malawak na religious worship sapagkat ito ay isang banal na gawain sa tuwing iniaalay sa Diyos kapag ang kanyang pangalan ay ginagamit ng may banal na takot at paggalang. Sa Reformed Theology, pag binanggit yung religious worship, mas malawak ito kaysa public worship. Public worship ay nasa loob ng religious worship. Okay, ibig sabihin, religious worship, meron tayong public worship, meron tayong family worship, meron tayong individual worship. Ang ibig sabihin, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pananalangin sa tahanan, yung pag-aayuno, yung pagpapanata, ito, matuwid na pananumpa, ito ay reliyosong gawain na nakatuon sa Diyos kahit hindi bahagi ng lingguhang pagtitipon ng iglesia. Ibig sabihin, we can worship God kahit hindi sa public worship. At pwedeng maging bahagi ng iyong pananumpa, ng iyong pagsamba, ang pananumpa kapag ito ay yung ginawa sa ngalan ng Panginoon. So ang punto dito, ang matuwid o makadiyos na pananumpa ay nagiging bahagi ng pagsamba dahil sa pananumpa. Dahil kinikilala mo na ang Diyos ay alam ng lahat, ang Diyos ay banal na hukom at may tanging karapatang sumaksi sa ating puso. Kaya ang isang matuwid na pananumpa ay hindi lamang isang legal na pagpapahayag, kundi isang relihiyosong gawain na nagbibigay karangalan sa Panginoon. So anong ibig sabihin natin dito? Hindi po kasalanan ang manumpa. Nagaya ng paniniwala ng mga Anabaptist. Okay. So di ba tanong natin, alin yung tama? Huwag nang manumpa o manumpa ng basta-basta o hindi na lamang manumpa? Ang sagot, pwede kang manumpa kung ito ay iyong gagawin ng may buong katapatan, gagawin mo ito na may pagkilala at paggalang sa Diyos. Now, kung ito'y bahagi ng ating religious worship, eto ngayon ang tanong. Kailan nagiging bahagi ng pagsamba? Yung tanong natin kanina, paano? Ang tanong, kailan naman ang ating sunod na tanong? Kailan ito nagiging bahagi ng ating pagsamba? Nagiging bahagi ito ng pagsamba kapag ito ay ginagawa sa harap ng Diyos. Ayon sa kanyang salita, may layunin na parangalan ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya bilang saksi at hukom. Gaya ng ating napag-aralan noong nakaraang chapter. Merong isang binanggit doon na bahagi ng pagsamba kung gagawin natin ito sa araw ng pagsamba. Ano po yon? Yung tinatawag na pag-aayuno. Ang pag-aayuno, hindi siya kabilang sa element of worship every Sunday. But, pwede siyang maging kasama ng worship, public worship, kung magkakaroon ng fasting ang church sa isang panahon na kailangan nilang manalangin at mag-ayuno kapag magtatalaga ng isang pastor o ng isang diakono, something that we will try na i-apply kapag tayo ay nagkaroon na ng mga diakono, nagkaroon na tayo ng election of diakon. We will call so that maging mas taintim ang ating pananalangin sa pagtatalaga sa opisina ng pagka-diakono o ng pagka-pastor. Now, kung ang pag-aayuno ay hindi ginagawa, dahil ang pag-aayuno ay hindi natin ginagawa linggo-linggo, ang ibig sabihin nito, hindi siya regular na bahagi ng ating pagsamba. But, pwedeng maging bahagi ng inyong personal worship at
family worship ang pag-aayuno. The same time, pwede rin siya sa public worship. The same with lawful oath. Kailan tayo nagkakaroon ng lawful oath na kabilang sa worship service? Ang sagot, ang sagot natin ay ito, sa panahon kapag merong ordinasyon ng elder o diakono. Ibig sabihin, kapag meron tayo, halimbawa, Lord's Day, usually ginagawa natin sa hapon, nagkaroon tayo ngayon ng ordination ng deacon o kaya ng pastor. Ginawa natin siya ng Sunday. Kapag ang deacon at ang elder ay ino-ordain, ano po ang usually ginagawa? Sila po ay tinatanong at sila ay nagkakaroon ng panunumpa. At dahil ang panunumpa ay ginawa ng araw ng Lord's Day, ito ay maituturing na bahagi ng pampublikong pagsamba. Now, sa ibang mga churches, nagkakaroon sila ng kasal ng araw ng linggo, which I do not encourage for us. We don't want to parang agawin yung oras na para sa Panginoon. Kung maaari, magpakasal kayo ng ibang araw. Huwag na lang po araw ng linggo para yung araw ng linggo hindi nakatuon sa ikakasal, nakatuon pa rin tayo sa Panginoon. But there are some, they do marriage on Sunday. Now, in case lang po na ganito ang ginawa nila, yung mag-asawa, makakaroon niya ng pangako. 'Di ba? Ang tawag doon ay lawful oath. At pwede bahagi ng pagsamba ang ginawang pangako ng bawat isa. Pangatlo, kapag meron tayo, which is regular natin ginagawa, kapag meron tayong pagbabasa ng tipan ng iglesia at pagtanggap ng bagong miyembro. Kapag binabanggit natin ang ating church covenant o ang isang bagong miyembro ay bumabasa ng covenant, ng church covenant, nagkakaroon ng isang sagrado at pampublikong pananumpa sa harap ng Diyos at ng kapatiran na nagiging bahagi ng pagsamba. Kaya kapag tayo po ay merong Lord's Supper, nagbabasa tayo ng church covenant, ito po ay kasama sa tinatawag nating religious worship. Kaya nagiging bahagi siya. Kaya makikita ninyo, meron tayong reading of the church covenant. Hindi siya directly sinabi, tuturo ko to sa inyo sa isang araw, walang direct command from the scripture na tayo ay gumawa ng church covenant, but by means of Christian prudence, yung pagiging matapat natin sa salita ng Diyos, makikita natin ang konsepto ng church covenant. So, ibig sabihin, pwedeng maging bahagi ng pagsamba ang isang lawful oath, bagamat hindi ito ordinaryong ginagawa sa mga pagtitipon ng iglesia. Clear? Second, tingnan natin ang maingat na paggamit ng panunumpa. Paragraph 2. Ready? Read. 1689. Kung kaya ang panunumpa ng walang kabuluhan o walang ingat sa magitan ng maluwalhati at kakilakilabot na o ang manumpa sa magitan ng anumang ibang bagay ay makasalanan at dapat kasuklaman. Ngunit sa mabigat at mahalagang mga bagay, upang patunayan ng katotohanan at wakasan ng lahat ng alitan, ang panunumpa ay ipinahihintulot ng salita ng Diyos. Kaya ang isang matuwid na sumpa, kapag iniatas ng may kapangyarihan sa naturang mga bagay, ay dapat ipanumpa. Anong ibig sabihin yan? Niliwanag muna ng ating kapahayagan kung sino lamang ang dapat panumpaan. At sino yon? Ang Diyos lamang. Hindi ka pwedeng manumpa sa ngalan ng langit, ng lupa, ng magulang mo, ng ulo mo. Nang dahil ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Sa Matthew chapter 5, sinabi ng Panginoong Hesus na huwag kayong manumpa sa langit, sa lupa, sa Jerusalem, sa ulo mo, dahil lahat ng iyon ay nauuwi pa rin sa Diyos. Therefore,
hindi ka pwedeng manumpa gamit ang pangalan ng sinumang tao. Sumpa man, mamatay man ang nanay ko. Sumpa man, mamatay man ang kapitbahay ko. Sumpa man, mamatay man ang aso ng kapitbahay ko. Yung mga ganyan mga banggit natin, it is wrong and it is sinful. Hindi ka pwedeng manumpa sa ngalan. Di ba minsan, nanunumpa tayo sa ngalan ng tatay kong namatay na. Now, may seryoso kang desire. Sa ngalan ng pangalan ng aking inang namamayapa na. May mga ganyang mga salita. Sa ngalan, lalo na sa mga sinaunang panahon, sa ngalan ng aming mga ninuno. Now, hindi pala tama yon na gumamit ka ng ibang pangalan para manumpa. Ang pwede lamang panumpaan ay ang Diyos. Pangalawa, kung gagamitin man ang pangalan ng Panginoon Diyos, dapat may banal na paggalang. Hindi pwedeng biro lamang. Hindi pwedeng expression lamang. May masabi ka lamang. Hindi pwedeng may halong panlilinlang o pagsisinungaling dahil magiging paglapastangan ito sa Diyos. Given, parang ganito, nanunumpa ako sa ngalan ng Diyos na ganito ang gagawin ko. But deep inside your heart, deep inside your mind, wala kang seriousness na gagawin yon. You may say it seriously, but in your heart and your mind, hindi ito totoo. You are still sinning against sa Panginoon sa paglapastangan mo sa Kanyang pangalan. Pangatlo, bawal ang walang kabuluhang pananumpa. Again, ito yung mababaw na pananumpa na walang mabigat na dahilan. Kumbaga, gusto mo lang magsalita, sumpaman, kumain na ako. Promise nga, babayaran na kita ng utang ko sa iyo. Hope to die. Cross my heart. Ba? Ang ganitong mga mababaw na panata o mababaw na panunumpa ang siyang kinukundina ng Diyos. Ibig sabihin, mas mabuti pa ang huwag ka nang manumpa kaysa manumpa ka nang hindi ka seryoso. Kaapat, gayunpaman, may mga pagkakataon daw na nararapat ang pananumpa. Kailan? Sabi ng ating confession, ngunit sa mabigat at mahalagang mga bagay. In short, maaaring magkaroon ng pananumpa sa mga mahalagang usapin lamang. Halimbawa, sa korte, sa kasunduan, sa opisyal na tungkulin, sa pananumpa ng mga opisyal, sa ordinasyon, sa marriage covenant, sa citizenship oath. Yan, pwede kang manumpa kung ikaw ay seryoso dito. At sa Hebrews chapter 6 verse 16, maaari ding gamitin ang pananumpa upang tapusin ang mga alitan. Pwede rin kayong magkaroon ng pananumpa mula sa araw na ito sa pangalan ng Panginoon, hindi na tayo mag-aaway. Ginagawa ito nung panahon ng lumang tipan, naglalagay sila ng mga bato, hangganan nila, na kapag nakikita nyo itong mga batong ito yung testament, ito yung katunayan na tayo ay nagkasundo na. Hindi mo ito pwedeng baliin. Lalo na nung unang panahon na ang mga tao ay meron tinatawag na palabra de honor. Meron silang isang salita. Meron silang dignidad sa kanilang mga salita. They never talk before they think. Tayo kasi yung ganon. We always talk without thinking. Sila kasi noon, they always think before they talk. Sa atin kasi, unang nagsasalita bago mag-isip. Kaya ang dami mo nang nasabing mali bago mo na lamang mali. Kasi hindi nag-iisip. Now, nung unang panahon, baliktad. Nag-iisip muna sila bago lumabas ang kanilang mga sasabihin. Pero of course, hindi lahat. Kasi later on, next week, makikita ninyo may isang tao na pabigla-bigla sa kanyang panata sa Panginoon. Kasi magkaiba yung panunumpa at saka yung panata na nagresulta ng mabigat na bunga sa kanyang buhay. Pero ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, hindi po pwede na tayo ay gumamit ng pangalan ng Panginoon nang hindi seryoso. Pero kung kinakailangan, ito ay pwedeng gamitin kung ito ay nasa mabigat na kalagayan. Halimbawa, again, meron dalawang tao nagtatalo tungkol sa kanilang ari-arian sa harap ng hukom, sila ay manunumpa at gagamitin yung bilang patunay ng kanilang pagkakapagkasundo. Halimbawa, meron dalawang
kapatid, nag-aaway sila sa lupa. Alin ang lupa mo, alin ang lupa ko? Diba gumagawa ng kasulatan? Nanunumpa sila. Ito yung akin, ito yung iyo. Magkakasundo sila, hindi na ito pwedeng baliin. So, hindi kasalanan ang manumpa, mga kapatid, kung ito ay ayon sa biblikal nitong kahulugan. At meron tayong mga biblikal na patunay na hindi kasalanan ang manumpa. Una, in Matthew chapter 26, verse 63 to 64, makikita nyo dito na ang Panginoong Hesus mismo sumagot sa ilalim ng pananumpa. Basahin ko sa inyo. Verse 63, Matthew 26:63. Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi sa kanya ng dakilang sardote, pinapanumpa kita sa pamagitan ng Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Paano sumagot ang Panginoong Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Kayo may sinasabi ko sa inyo, mula ngayon na inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan, sa kapangyarihan, at pumaparitong nasa alapaap sa langit. So ang Panginoong Jesus, sumagot doon sa sumpa. Kung kasalanan ang manumpa at all, hindi sasagot ang Panginoong Jesus. Nung sinabi nung dakilang sardote, pinapanumpa kita. Sabihin niya, kasalanan ng manumpa, hindi ako manunumpa. Hindi ganon. Sumagot siya, attesting, at sinasabi niya na ikaw ang nagsabi, sa gayon may sinasabi ko sa inyo na ako nga. Okay. Verse 2 Corinthians chapter 1 verse 23. Kung bawal ang lahat ng pananumpa, dapat tumanggi kung bawal ang pananumpa, maging si Pablo ay hindi manunumpa. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 1:23, datapwat tumatawag ako sa Diyos na pinakasaksi sa aking kaluluwa. Okay? So si Apostle Paul gumamit ng language of oath. Ang Diyos ang aking saksi. Now, kung ipinagbabawal ni Kristo ang lahat ng uri ng pananumpa, sa Matthew chapter 5, hindi sana gumamit si Apostol Pablo ng pananumpa sa ilalim ng kinasihan ng Espiritu Santo. In short, hindi kasalanan ang manumpa kung nanunumpa ka ng may buong katapatan, may buong paggalang sa Diyos. Kaya ang paalala ko sa inyo, kung hindi mo kailangang manumpa, huwag kang manumpa. Pero kung kinakailangan na ikaw ay manumpa, kailangan mo itong gawin ng may buong katapatan. At pangatlo, ano yung bigat ng pananumpa? Chapter 23, paragraph 3. Ready? Read. Sapagkat sa magitan ng walang ingat, so tandaan natin ang pananumpa ay pagharap sa banal ng Diyos. Kaya pag-isipan muna bago manumpa. Hindi dapat emosyonal, hindi dapat padalos-dalos, hindi dapat napipilitan. Ang babala natin, ang maling pananumpa, nagaanyaya ng puot ng Diyos. Sabi ng Jeremiah chapter 23 verse 10, sapagkat dahil sa sumpa ay tumatangis ang lupain. Ang kasalanang ito ay may epekto hindi lamang sa isang tao, kundi maging sa buong lipunan. Therefore, mga kapatid, mayroong bigat ang pananumpa. Meron nitong kabayaran. Kaya hindi tayo nararapat manumpa ng ganon-ganon lamang. So magbibigay ako sa inyo ng 4 na praktikal na payo. Aplikasyon. Una, huwag gawing biro o walang kaseryosohan ang pananumpa sa pangalan ng Diyos. Kung ikaw yung isang tao na parang malimit magsalita ng mga pananumpa na hindi mo iniisip, now that you know, abstain, be careful sa paggamit ng pananumpa, lalo na kapag binabanggit mo ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, maging taong ang salita ay mapagkatiwalaan.
Actually, ito yung argument ng Anabaptist. Ang argument ng Anabaptist, hindi mo naman kailangan talaga manumpa, ang kailangan lamang ikaw ay maging totoo. Kaya sinabi dito sa Matthew 5:37, ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi. Ang sinasabi dito ng Anabaptist, di ba ito na lang dapat mong gawin? Instead na ikaw ay manumpa, maging tapat ka. Now, sinasangayon na natin na ang isang mananampalataya dapat maging tapat. Pero hindi ipinagbabawal ng Biblia ang tayo ay magkaroon ng lawful oath or matuwid na pananumpa. Kaya nga ito yung paalala, ang isang Kristiyano ay hindi kailangang manumpa sa pangaraw-araw para lamang paniwalaan. Dapat sa Kristiyano ang maging totoo palagi sa pananalita. May isang, alam niyo minsan kung bakit kinakailangan mong manumpa? Kasi minsan hindi ka naman mapagkatiwalaan sa iyong salita. Kaya anong ginagawa sa atin? Pinapanumpa tayo. Now, kung ikaw ay palaging totoo sa iyong sinasabi, hindi mo na kailangang manumpa. Sabi nga nung isang binabasa ko, hindi ko na nilagdag dito, yun daw taong laging sumpa na ng sumpa, ito yung mga taong hindi talaga totoong magsalita. Kasi lagi mong gagamitin ang pananumpa para sabihin totoo ang iyong sinasabi. Sa isang mananampalataya, ito po, sa mga mananampalataya nandito, sa mga Kristiyano na nandito ngayon, sa ating mga magulang, let us be honest with our words. Kung oo, oo. Pag hindi, hindi. Next week, may pag-uusapan tayo doon na dapat ang iyong mga panata at ang iyong mga pananumpa ay walang double meaning. Yung bang parang malabo ang ibig sabihin. Para pag hindi natupad, meron kang paliwanag, meron kang lusot. Hindi daw, dapat ay maging clear ang ating mga salita. Pangatlo, kung kailangan ng legal na pananumpa, gawin ito ng may takot sa Diyos. May mga gumraduate tayo. Halimbawa, nagkaroon ng oath-taking. Now, ang oath-taking naman ay hindi required. Pwede naman kayong hindi umattend. Pero kami, we decided not to attend noon ng oath-taking namin kasi araw ng Sunday. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi kami naging teacher. Kasi may lisensya naman kami. Pero meron pong iba na talagang umattend ng oath-taking nila. Nursing, doctor, abogado, may mga gumraduate dito ng teacher yata na umattend ng oath-taking. Now, there's nothing wrong with that as long as you do it with fear of God at naintindihan nyo kung bakit nyo sinabi yung mga salitang yon. Ang problema lang doon, kapag nanumpa ka, nang hindi mo alam ang iyong sinumpaan. Kasi alam nyo, kapag sumumpa kayo, nakatali kayo doon sa inyong sinalita. At nakakasala kapag hindi yon ginawa. Kaya ika-apat, tuparin anumang inyong sinumpaan. Kayo ba ay meron pang sumpaan? Tuparin mo ito. Dahil nakakasala tayo sa Diyos kapag hindi natin tinupad ang ating sumpaan. Bilang paalaala, ang sino mang kusang nanumpa sa isang makatarungan at makadiyos na bagay, ay dapat maging tapat sa kanyang sinabi. Sapagat ang Diyos ay ang Diyos ng katotohanan at kinapupuotan niya ang pagsisinungaling. As means of conclusion, ang matuwid na pananumpa ay pinapahintulutan at maaaring maging bahagi ng pagsamba kapag ginagawa sa katotohanan, katuwiran at may banal na paggalang sa Diyos. Ang walang kabuluhan, padalos-dalos, maling pananumpa ay kasalanan sapagkat nilalapastangan nito ang banal na pangalan ng Diyos. Ulit, hindi pinagbabawal ni Kristo ang lahat ng uri ng pananumpa. Ang pinagbabawal lamang ay ang mapagkunwari at walang saysay na paggamit nito. Ang isang Kristiyano ay dapat makilala sa kanyang katapatan ng kanyang salita upang ang araw-araw na pamumuhay ay sapat na ang kanyang oo at ang kanyang hindi. Ang panunumpa ay gagamitin lamang sa pagkakataong kailangan ang panunumpa ayon sa salita ng Diyos. Any question or any comment po?